Sa isang press conference nitong Biyernes ng umaga, inihayag ni Vice President Sara na isang kahihiyan si Romualdez para sa Pilipinas. Binanggit ni Vice President Sara ang patungkol sa ginawa ni House Speaker sa abroad, ngunit wala nang nasabing iba pang detalye ang pangalawang Pangulo. Pero si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines. alam nyo po, eto, wag kang magagalit sa akin, Tamba. Alam ko, mainit ang ulo mo kay VP Sara. Dahil hanggang ngayon, yung binanggit niya at tinawag kanyang tambaluslos, dikit. Kapit, di ba? O, kayong mga mananood, doon sa mga hindi sip-sip kay Speaker Romualdez, anong tawag niyo sa kanya? Di ba tamba? Bakit? Yan po ay napauso ni VP Sara. At ang tibay nga naman pag si VP Sara ang nagbitaw ng salita. Kaya nga naman itong si Tambaluslos na sinasabi ni VP Sara, galit na galit. Pero tingnan po natin may kahihiyan pong ginawa si Speaker Romualdez. Di umano, according to VP Sara. At kung hindi ako nagkakamali, kasi hindi naman babanggitin ni VP Sara, na siya ay tumanggap ng suhol galing sa ibang bansa, I'm not sure kung ito ang binabanggit ni VP Sara, pero ito sa mga taga-Japan, tanungin ko po kayo, napanood nyo ito, nabalitaan nyo ito kasi lumabas po ito sa Japan. At merong suhulang nangyari, di umano, nabalita po ito tungkol sa isang congressman ng Pilipinas na si Speaker Romualdez. Yan ang sabi ng balita tungkol dito sa Okada. May issue na yan. Ngayon, hindi ko alam kung may iba pang binabanggit o meron pang ibang alam si VP Sara or ito po yung sinasabi niya patungkol sa Okada. In the global stage. Nakahiya. Ang ganda. Tagos na naman sa puso. Parang tambaluslos. Nakakahiya. Nakakahiya talaga ito Alam mo, ngayon lang kayo nakakita na parang nagpapasikat na speaker. Saan ka nakakita? Sa isang administrasyon na ang presidente at speaker magpinsan. Naintindihan nyo Iba po kasi yung posisyon na may mandato ng taong bayan. Congressman, okay lang yun kasi binoto siya ron wala tayong magagawa. Kahit pinsan siya ng presidente, wala tayong nagagawa, nasa batas yan. Pero kailan sa kasaysayan ng Pilipinas na isang presidente at isang vice president magkamag-anak? At nakakahiya kasi parang ang namumuno sa ating bansa ngayon ay walang iba kung hindi si Tamba. Di ba? Kung saan-saan nagpupunta, ginawa niya na itong bansa natin na bansa ng ayuda. Alam mo may nakausap po kami na isang tumatakbong kandidato. Hindi ko na lang babanggitin ang kanyang pangalan. Pero sinabi niya, itong si Tamba talagang ginawang ayuda country ang bansang Pilipinas. Tanggapin man natin or hindi, parang di umano ay nagiging epektibo. Kasi alam nyo, ang mga Pilipino kasi minsan mabigyan ng konti, lumalambot ang puso. Ngayon, hindi natin alam kung ito ay mako-convert sa boto. Ako'y tingin ko, never mananalo kung sakaling tatakbo ng presidente si Tamba against VP Sara. Linawin ko hindi ko sinasabing lumalakas si Tamba. Pero talagang grabe ang paggamit sa pondo ng taong bayan patungkol dito sa ayuda. At ginagamit na, naging ayuda na bansa na po ang Pilipinas. Talagang nakakahiya na po. Nakakahiya po itong ginagawa ni VP Sara. And let me remind you again, si Marcos tahimik patungkol dito. Marcos, kailan ka ba magsasalita?
Tayo ba ay talagang lulubog na lang sa pagiging ayuda? Nakakahiya yung ginagawa ng pinsan mo. Ako'y naniniwala, huwag kayong magagalit sa akin dahil ang isang politiko, ang isang opisyal ay hindi, sabi nga ng Korte Suprema, ay hindi dapat balat sibuyas. Pero Marcos, kailan ka magsasalita patungkol dito kay Tamba? Nakakahiya na ang ginagawa. Tama po si BP Sara dito. Galing sa isipin mo, ibang bansa na balita ang speaker natin na tumanggap ng suhol. Di ba nakakahiya yun? Di ba nakakahiya ang mga pinaggagawa nito? Ako'y nagtatanong lang. Wala na ba tayo, Marcos, mapapakita na maliwanag na infrastructure? Marcos, wala na ba tayo maipapakita na pagtaas ng ekonomiya? Yung lehitimong proyekto na nagawa mo. Anong ginagawa po natin sa bansang Pilipinas? Puro na lang tayo ayuda. Ayan na lang ang legacy nyo sa bansang Pilipinas. Kung yung tatay nyo noon, ang iniiwang pangalan sa Pilipinas, totoo man or hindi, pero yun po ang nalagay, diktador. Kayo anong ilalagay nyo sa bansang Pilipinas? Adiktus? Nagtatanong lang, ano magiging imahe ninyo? Ayuda? Nakakahiya kayo. Imagine ninyo, meron tayong speaker Hmm. na on record, On record. on paper, On paper. in another country In another country. na tumanggap ng suhol. Ayun. Di ba? Tamba, sagot! Alam mo, naging problema nyo dito, ang aga-aga kasi, pinasok nyo politika. Ito madalas kong sabihin sa mga nakakakwentuhan ko. Kung ako ang political advisor ni Marcos or kung ako ang political advisor ni Tamba, alam mong gagawin ko? Don't touch the Dutertes until it's 2027. It's too early. Alam natin na mahal ng mga Pilipino ang mga Duterte. Alam natin, may resibo ang Duterte. Alam natin, maraming nagawa ang mga Duterte. At alam natin ang tapang. Hindi, let's be honest, confrontational. This game belongs to the Dutertes. You cannot compete on that level. Si Marcos, hindi po pwedeng lalaban niya ng ganyang confrontational. He is too weak. Si Tamba, wala. Baka spoiled yung mga iyan. Why attack the Dutertes this early? Why play a game that you know you cannot win? Di sana sinakyan nyo lang na sinakyan. Lagi ko sinasabi. Dapat nilaro nyo lang na si BP Sara si Duterte hanggang 2027 and then, kung ayaw nyo sila, then fight, then attack. Ang aga-aga, namulitika kayo. Sino naapektuhan? Mga Pilipino. Ang aga natural, sasagot si BP Sara. Hindi po pwedeng hindi. Lagi nga nyo yung sinasabi. Di ba? Lagi nyong sinasabi. At pinapasabi nyo sa mga ungas nyong vloggers, si BP Sara ay laging no comment. O ngayon, nagsasalita. Ano kayo? Di bula ang bibig nyo ngayon. Real talk. Bula ang bibig ninyo. Paano sasagot yung amo nyo? Sinong sasagot kay Sara? Vloggers? Sinong sasagot kay BP Sara? Media? Kaya bang sagutin ni Marcos yan? Sige nga. Kaya bang sagutin ni Tamba yan? They will not win. Ganyan. Tapos sila dyan. Sino sasagot? Si Lisa? Di magmumukhang under Desaya si Marcos. Sinasabi ko sa inyo Mali yung diskarte. Kaya dapat, kung sino man ang political advisor nyo, sisantihin nyo. At kung ang political advisor nyo, asawa nyo, iwan nyo. Iwan nyo sila.
Huwag alisin niyo sa trabaho. Huwag niyong iwan. Iwan niyo yung kanilang naunawaan. Baka mali yung nagdidesisyon sa inyo, palpak eh. Di nabulas-las pa. Yung suhol. Kung kayo'y nanahimik eh. Pinuno niyo si VP Sara. No comment? No comment? No comment? Ano kayo ngayon? Sinasabi ko, sino sasagot? Vloggers. Sino sasagot kay Sara? Vloggers? Di naglalo kayo nagmumukhang tanga dyan, pare-parehas. Dapat, ang nangunguna, yung politiko. Sila ang leader eh. Susunod lang yung mga vloggers. Ano mangyayari dyan? Di tameme kayo. Tago kayo sa saya at palda ng mga vloggers nyo. Kaya. Kakaya, gayahin nga kita. Kakaya. Kaya talaga. Alam mo itong bit-bit na, ano ba tawag natin dito dyan? Itong bit-bit na VP Sara na iniinuman niya ng tubig. Nung na-meet namin siya, bit-bit niya yan eh. Urus, kahit saan siya pumunta, may ganyan siya. Water therapy ni VP Sara yan. Nung nag-meet kami sa airport, kasama ang Banateros and si VP Sara yan. Yan yung gamit niya. Kakaya ka, sagot. Tamba. Sino? Utusan mo yung mga vloggers mo. Na hindi naman political vloggers. Kita mo. Matatandaan, isiniwalat din ni VP Sara na tanging sina Romualdez kasama ni House Speaker on Appropriations Chairperson Elizalde Co ang may hawak sa pera ng taong bayan at ang nagdedesisyon kung saan ito. Totoo yun, matindi ang binitawan ni VP Sara. Until now, sumagot kayo. Di ba? Sagutin nyo yan. Ano yung binitawan niya? Pera ng buong Pilipinas, hawak ng 2 tao. Isang speaker, congressman. Isang party list. Party list, ha? Hindi ko inaano yung party list. Pero ilan ba boto niyan? Hindi ko sila minamaliit. Pero para hawakan mo yung pera ng buong bayan, ng buong Pilipinas, abay matindi yon. Hindi ako nagsabi niyan. Huwag kayong magalit sa akin. Mamaya magdidemanda kayo. Huwag kayong magalit sa akin. Kay VP Sara kayo magalit. Diba? Ine-echo ko lang naman yung sinabi ni VP Sara eh. Sabi nga ng Korte Suprema, ulitin ko. Huwag kayong balat sibuyas. May jurisprudence po dyan, pakibasa, ha? Ang mga politiko. Kung ayaw nyong nasasabihan, magnegosyo na lang kayo. Huwag na kayong magpolitiko. Kung puro lang kayo demanda, huwag na kayong magpolitiko. Magnegosyo na lang kayo. Tanggap-tanggap din.